Guys, for today's video, guys, nakita nyo na ba yung sa may Atome? Yung sabi pwede daw manghiram ng up to 500,000 pesos with their partnership with Uno Bank. So nakapag-isip-isip ako, magkano ba ang 1.79% in case na malaki ang hihiramin mo? At the same time, ano naman makukuha mo kung dito ka mag-a-apply kay Atome versus mag-apply ka directly kay Uno Bank? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so I'm not sure kung nakita nyo na pero ito yan Sabi niya dito sa may Atome app, Atome X Uno, borrow up to 500,000 and repay in up to 36 months. Ayan, apply for free. Tapos, ayan, nakalagay dito, borrow up to 500,000 loan amount, repay with ease, no stress, with 1.79% monthly add-on interest rate, repay on your terms, 18, 24, even 36 months, and zero fees, zero hassle, apply at zero cost for Uno personal loan. I'm going to be straight na rin sa inyo. 1.79% is medyo malaki na po yan and mataas na po yan. Yung 1% pa nga lang po or yung 12% per annum na interest rate, sobrang laki na po yan. However, these are banks and regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. So these interest rates na binibigay nila is may go signal yan ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Magkakatulo na nga lang yan from different banks kung magkano yung kaya nilang i-offer na mas mababang interest rate. But before we compare this interest rate ng personal loan with other personal loans, and silipin muna natin kung paano mag-apply dito. And yung benefit kung dito tayo mag-apply. Okay, so when we hit apply, i-redirect ka niya sa Uno. If wala ka pang Uno app na naka-install, so ipapa-install yan sa inyo at ipapagawan kayo ng account. Pero kung meron na naman, mapaprompt kayo to log into your Uno bank account. After you log into your Uno bank account, mapupunta na po kayo dito sa screen na to wherein you can now apply for our loan through the partnership with Atome. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Pag click po natin yung apply, mapupunta na po kayo dito sa my agreement screen. Ito, I authorize Uno Bank to debit 100 pesos from my savings as payment for loan application fee. I further agree that this will be refunded to me should my loan be approved or disbursed. So, may 100 pesos na loan application fee pala. Click natin start. Yan. In these succeeding pages, since nakapag-register na po kayo ng inyong Uno Bank account, i-confirm lang naman po yung information nyo dito kung ano yung nakaregister. Kung updated pa ba yan or hindi na. Sa akin, merong mga couple of things na kailangan ko i-update. So, next nyo lang and then pag nakita nyo yung dapat yung update, i-update nyo na lang po agad. Ayan, yung financial capacity po natin, itatanong din po yan kung gaano na po tayo katagal na nagtatrabaho, etc. 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 Tapos, tatanungin din po tayo kung magkano ang kinikita natin on a monthly basis and kung tuwing kailan po ang sweldo natin. Tapos, darating na po tayo dito sa kung magkano ang requested loan amount. Ako po, try ko po 350,000. Tapos, request loan tenure of 36 months. Kailangan lang po natin i-confirm to na hindi po tayo US citizen. Tapos, wala po tayo kamag-anak sa Uno Bank. Tapos, mag-upload na po tayo ng documents. So, ako po, ang i-upload ko po ay credit card statement. Tapos, personal reference, contact number po. So, ako po nilagay ko dito yung asawa ko and yung mother ko po. Tapos, summary. Tingnan nyo lang po lahat kung tama yung information nilagay nyo. And kung tama naman po, just click confirm. Tapos, ayan, we are processing your information. It would take around 5 to 7 days po para ma-process po nila and ma-confirm po sa atin yung application po natin. So, basically, same process naman po ng application even if through Atome kayo mag-a-apply or directly kay Uno Bank. So, ano nga ba makukuha mo dito if in case na kay Atome kayo mag-a-apply? Well, sabi ni Atome, zero fees. So, the application fee na 100 pesos, baka yun yung i-waive nilang fee. And yeah, parang wala naman. Kung isipin ba dati na good payer tayo kay Atome and malaki ang chance na makakahiram tayo with Uno Bank? Well, hindi rin po. Since separate companies po ang dalawa, meron po talaga silang different way to validate our financial capacity and history. So, kung kay Atome, medyo lenient po sila sa pagpo-provide sa atin ng credit limit and cash loan, malaki po ang chance na mas mahigpit po kay Uno Bank. Because, syempre, we know, Uno, even it's a digital, it's still a bank. Thus, mas maraming income documents ang kailangan and maraming references ang tinitingnan nila just to gauge our capacity if we can pay the loan na hiniram natin. And, after 2 days of waiting,
ito po ang resulta. So, I am no longer eligible for Uno Bank Loan. I'm not sure if you remember, nag-review na ako dito before ng Uno Bank Loan, and I was granted with a loan of around 200,000 pesos, which is ito. Congratulations, your Uno Quick Cash Loan has been approved. And then, ito yung terms. So, ang na-approve sa aking amount, isang laki, 197,000. Ayan, kung nakita nyo, nabigyan ako ng 200,000 pesos dyan, pero hindi ko po siya kinuha. Bakit po? Kasi sobrang taas po ng interest. But i-check na rin po natin kung kamusta yung 1.79% na interest rate nila. So basically, sabi po nila, 1.79% ang monthly add-on interest rate nila. 36 months ko po balak talaga. So i-multiply po natin yan by 36 months. Yan, nasa around 64.44% ang interest rate ng loan na 350,000 sa loob ng 3 years. So ibig sabihin po yan, 0.6444 times 350,000. Ang total ng interest po na babayaran ay 225,540. Ang laki po, di ba? I-add po natin yung principal natin na 350,000. Ito po yung total loan repayment natin, 575,540 sa loob ng 3 years. Divide po natin by 36 para makita natin ang monthly amortization natin. So, it's around 15,987 pesos on a monthly basis. So, malaki po siya, mataas para sa akin, yung 1.79%. Merong iba na mas mura. Doon sa advertised interest rate naman with East West Personal Loan, parang ganun din po, nasa 1.79%. But meron pa bang mas mura? BDO. So, at 350,000 na personal loan, it would give us around 14,097.99 na monthly amortization. 1.25% lang po yung monthly add-on interest compared sa 1.79, malaki na rin po talaga ang difference nila. Yeah, ano po ba makukuha nating information about this video? So basically, you can apply through Atome dito sa personal loan dito sa Uno Bank, but it won't give you any edge kung papadaanin mo yung application mo through Atome. Hindi naman ibig sabihin na maganda ang record mo kay Atome, maki-carry forward na yan dito kay Uno Bank. It really depends sa iba't ibang factors na kino-consider ni Uno as a digital bank. Okay, for our question of the day, ano na po yung pinakamalaking amount na na-loan nyo on a single transaction? Siguro ako po, itong housing loan, ito po yung pinakamalaking amount na na-loan ko. Kayo po ba, ano yung pinakamalaking amount na na-loan nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, magkakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Melanie Lopez. Melanie Lopez S4C. Sabi po niya, more video Sir Pat. Para sa akin po, hindi na ko mabubuhay ng walang Gcash. Need talaga siya, pero ginagamit ko din lagi si Maribank. Lalo na pag big amount na. Kasi tumutubo araw-araw at safe pa. Di na kasi full ang tiwala ko sa Gcash eh. Thank you, Sir Pat, sa info. Well, kay Miss Melanie Lopez, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. And I do agree with you na para kasama na sa lifestyle natin ang Gcash na mahirap na talaga siyang mawala. However, hindi naman 100% na pwede natin siyang pagkatiwalaan. So we need to do our necessary due diligence para maging safe ang kaperahan po natin. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!